Mga kapatid, nahiya ka bang sabihin na minsan tight ang budget mo, hindi ka makalakwatsa at hindi ka makasama sa ambagan at gala? Kung yan ang problema mo, yan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam mo, isang siguro nakakaluging ugali natin ay yung hiya pagdating po sa pagbabudget. Nahiya tayong ika nga magtipid. Nahiya tayong minsan na humindi. Di ba? Nahiya tayo na hindi tayo makasama at wala tayong ambag. Nako, mga kapatid, ano ba talaga ang ugat ng hiya? Ito ay kultura to di ba? Lumaki tayo, dapat na matutong tayo makisama, di ba? Pakikisama is good, pero kung ikalulun mo to sa utang, parang feeling ko mali na yata yan. Alam mo, kailangan labanan natin ang hiya kasi ang pera po ay limited, pero ang paggastos po natin ay unlimited. Lalo na kung ikaw ay mangungutang para magpa-impress ka lang sa mga tao, di ba? Kaya ang tanong, gusto mo bang malabanan tong hiya na ito? Okay, kung gusto mo malabanan, handa na kayo. Number 1, matuto kang humindi. Everybody say no. N-O. Like for example, paano sabihin to? Uy, pasensya na kayo, medyo tight ako ngayon. Gusto ko talagang sumama. Pero kung gusto mo kayo libre, sasama ako. Pangalawa, i-prioritize kung anong goals mo, isipin mo na mahalaga sa iyo. Ano ba mahalaga sa iyo? Makabayad sa utang o bumala ka? Diba? Ano mahalaga sa iyo? Enjoy now or peace of mind? Ikaw. Pangatlo, be proud na wise ka. Be proud na kuripot ka. Walang nakakahiya pag matalino ka sa pera. In fact, ikaw dapat ang tularan. Pang-apat, surround yourself with supportive people. Yung totoo silang kaibigan, maintindihan ka kung bakit ka nagtitipid, di ba? Alam mo, kailangan mo dapat ipaglaban yung yung budget mo, pangarap mo. Kung alam mong napakahirap ng sitwasyon mo, huwag kang mahiya na unahin mo muna ang sarili mo at pamilya mo. Hindi mo kasalanan na pinapalagaan mo sarili mo. Tatandaan, hindi masama na humindi, di ba? Pangalawa, walang masama kung ikaw ay nagtitipid. Number 3, unahin mo muna yung sarili mo at pamilya mo. At pang-apat, pangalagaan mo ang iyong financial goals. Sana naman naliwanagan kayo sa episode na ito. Parating tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.